Okay, so pag-usapan natin class yung frames analysis. Last time, pinag-usapan natin yung trust analysis and gumamit tayo ng two methods kung paano tayo nag-analyze ng trust. Those are method of joints at saka method of sections. This time, pag-uusapan naman natin yung frames analysis naman. Tapos, gagamit tayo ng tinatawag na method of members. So kapag nag-quiz kayo halimbawa or exam tapos hiningi sa inyo, ano ba ang definition ng frames? So ito yung class. Sabi dito, frames are pin-connected structures with some or all members of 3/4 members. To analyze a frame, we can disconnect the 3/4 member from the structure and draw the members free body diagram. This approach is called the method of members. So, imagine niyo class yung bahay nyo, halimbawa, residential house or commercial building, alisin nyo class yung mga pader. Makikita nyo class kapag inalis nyo yung pader, ayan, yung poste at saka yung biga, magiging ganyan siya. So, yung itsura na yung class, yun yung tinatawag nating frames. Or, kumbaga, kapag halimbawa, gagawa kayo ng kubo, magtatayo kayo ng kubo, kinakailangan bago siya makabitan ng wall or mga harang, kinakailangan meron muna kayong mga framing na tinatawag. And yung framing na yon, merong mga members yon. Ito yon, yung members na to at saka ito. Yan yung mga nagko-connect sa frames na yan. Siyempre, para ma-connect natin yung mga members na yan, kinakailangan merong mga connections yan. So, andito yan, dito, at saka dito. Ayan, yung mga yan, and so on. Ngayon, sabi daw, yung frames daw na yan, para ma-analyze natin, gagamit tayo ng tinatawag natin na method of members. Ito yun, method of members. Ayan. So, for the sample illustration kung paano ba ginagawa yung method of members, kasi this is very different sa method of joints at saka method of sections, ganito yung gagawin nyo class. For example, binigyan kayo ng frames, ayan, kagaya niyan. Tapos, pinapa-identify sa inyo, usually, ang pinapakuha kapag ka nagsosolve kayo ng frames ay vertical, horizontal, components ng isang reaction. Pwede rin naman yung reaction mismo nung external supports, ayan, pwedeng ipakuha sa inyo yan kapag ka nag-analyze kayo ng frame. Or, pwede rin naman vertical at saka horizontal components nung connection. Yung connection na yun, class, tatawagin natin yung hinge connections. Ayan, mga hinge connections yan. Tandaan nyo. And by that, ito yung sample illustration niya. First step, pagka nag-analyze kayo ng frame or gumagamit kayo ng method of members, syempre bibigyan kayo ng problem. Pagka class gusto nyo hanapin yung reaction sa external supports, first things first is kailangan i-expose nyo yung horizontal and vertical components niya. Ayan, kagaya na to. In this reaction A, that is a pin support, kaya na-expose yung FAX at saka FAY. Dito naman, sa reaction sa E, that is a roller support, kaya FEY lang ang meron siya. Okay, pero tapos syempre, yung force na 300 pounds, hindi nyo pwedeng kalimutan yan. Kapag ka-class, ginamit nyo na yung FBD nung whole section na yan, tapos hindi nyo pa rin nakuha yung pinapahanap sa inyo, then that's the time na kinakailangan baklasin nyo lahat ng mga members niya. Ayan. Kagaya na to. Babaklasin nyo lahat ng members nila and then i-expose nyo lahat ng forces na nag-act sa mga pin connections nila. For example, dito sa connection A, ayan, andyan yan, yung sa may external support nyo, ayan pa din yan, di mababago yan, kagaya nung sa E, eto pa din yun. Ang madadagdag lang, yung force na 300 pounds, andyan pa din yan. Ang madadagdag class, yung nasa connection sa C, connection sa B, at tsaka connection sa D. Pagka pinaghiwa-hiwalay nyo kasi yung members na yan, pansinin nyo, zoom ko, yan, pagka pinag-ihiwalay nyo yan, mapapansin nyo, sa connection sa B,
merong ma-expose na isang force dyan kasi isa lang naman yung force or actual force na nag-act dyan. Dito naman sa connection sa C natin, dalawa yan, isang horizontal at saka isang vertical. So, ito yon at saka ito. Baka may malito sa inyo, may magtanong, Sir, paano po ba nalalaman kung ano yung arrow na yan? Those arrows are just assumptions. Assumptions lang yan, class. Nasa sa inyo kung paano assumption ang gagawin nyo. Ang hindi nyo lang pwedeng i-assume, syempre, yung original given na 300 pounds na. Okay? For example, dito sa connection sa C ulit, nag-assume kayo na yung horizontal force nyo is to the left. Pagka-class, nagmula na kayo sa member ABC. This is member ABC. Tapos, gusto nyong lumipat sa member EDC or CDE. Ayan, kinakailangan yung direction ng force na horizontal sa C. To the left siya, dun sa may member ABC. Paglipat nyo dito sa kabilang member, to the right na siya. Ganon din dito sa vertical force. Kapag upward yung kinonsider nyo dito, syempre, downward na siya dito. Pero syempre, kung ano yung makakompete yung force ng horizontal at saka vertical dyan, same lang sila ng magnitude, pero opposite sila in directions. Okay? Kagaya dito sa connection sa B, to the right itong isa na to, paglipat dito sa member BD, to the left na siya. Dito sa member CDE, to the left, yung force sa D, sa connection sa D, paglipat niya dito sa member BD, to the right na siya. Okay? So, yun yung tinatawag nating method of members. And wala kayong class i-memorize na formulas dito kasi ang gagamitin lang din natin ay 3 equations of equilibrium lang. Summation of forces horizontal, summation of forces vertical, and then summation ng moment para ma-solve yung mga unknowns natin. Okay? So, let's try. Example number 1, sabi dito, in the structure shown in the figure, all members are assumed to be solid rigid members. Ibig sabihin hindi na de-deform. The system is pinned to the wall at point A and supported by a roller at E. Calculate the force on member BD and their actions at A and E. So basically, ito yung buong system nyo. Tapos meron daw kayong pin connection sa A. Ayan. Tapos meron kayong roller support at E. So ito yung E nyo na wala. Tapos ang pinapahanap sa inyo, ano daw yung force sa member BD. Ito yung member BD nyo. Ito yon. Pinapahanap sa inyo yung force dyan. Tapos ano daw yung reaction sa A. So ilista natin yung unknown. Ang pinapahanap sa atin class ay member BD, which is madali lang. Parang ang gagawin lang natin, magbe-method of sections lang tayo. I-expose lang natin. Reaction sa A, and then reaction sa E. Pagka-class, ang nilagay nyo, reaction sa E, ang pinapahanap, halimbawa, RE. So, lagyan natin, RE. Let's say this is your RE. Ayan. Tapos, i-assume natin na to the left na ito kasi syempre, to the right na yung RE. Let's say this is your AH. And syempre, downward na tong isa na to. Most probably, this is now upward, AV. Ayan. So, assumption lang yan, yung mga directions na nilagay ko na yan. Pero pwede nyo baguhin yan. Depende sa inyo. Pero ako kasi, yung paglalagay ng assumptions ko, binibase ko na dun sa figure para maging tama na siya kaagad. For example, inassume ko na yung RE nyo to the right. Syempre, dalawa lang naman silang horizontal, yung RE at saka AH. Kung to the right na ito, to the left na dapat to para mag-equilibrium, mag-balance, kumbaga. Since downward na ito, upward na ito. AB. Okay? So ngayon, sure ako merong magkakamali sa inyo. Baka ang akala nyo, ang pinapahanap sa atin is RE, BD, RE, at AV, at saka AH. That is wrong. Mamamali kayo, class. Tandaan nyo, hindi ito ang pinapahanap sa inyo. Sabi dito,
I-highlight ko ha, reactions at A and E. Reactions at A and E. Mamamali kayo class pagka yan ang hinanap nyo. Tandaan nyo, kapag ka reaction at A and E ang pinapahanap, RE, that is correct kasi roller siya. Pero tandaan nyo, kapag ka ang pinapahanap sa pin support is reaction, ang kukuhanin nyo dyan is yung resultant. Therefore, instead of AB at saka AH ang kukunin natin, ang kukunin nyo is RA, and that is equal to the square root. Square root nyo lang yung resultant. That is AB squared plus AH squared. So, ayan. Ito class yung pinapahanap sa atin. Ito yung correct. Ayan. So, tandaan nyo yan kasi mamamali kayo kapag ka ang hinanap nyo is AV at saka AH. Baka nasa choices yan sa exam and boom, mali na kayo kaagad. Pero tama naman na kukunin din yung AV at saka AH. Pero pagka hindi nyo kinuha yung RA, dun kayo mamamali. Okay? So, solving natin. So, for the solution, ano na yung first step kanina sa method of members? Balik tayo. So, i-expose nyo lang yung external supports which nagawa na natin. Ayan, na-expose na natin. Tapos, i-consider nyo yung whole system, considering whole system as FBD, or free body diagram. Pagka kinonsider nyo yung whole system as FBD, saan kaya tayo class pwede mag-moment? Para makapag-solve kayo ng isa kaagad. Kapag nag-take kayo ng summation of forces horizontal, papasok itong dalawa. So, hindi pwede. Pagka nag-summation of forces vertical kayo, pwede. Makukuha nyo na tong AB at kasi may value na tong isa. Pero before that, para makuha muna natin yung RE, mag-take muna tayo ng moment at A. Clockwise moment as positive, summation ng moment at A is equal to 0. Ayan, mag-moment tayo sa A. Dito tayo. So, kapag ka nag-moment kayo sa A, unahin natin yung RE. Positive, negative. Mag-moment kayo dito sa A, ha? Dito tayo sa A, nag-moment. Ayan. So, that is negative kasi counterclockwise RE times moment arm from point A, that is 2, plus 2, that is 4. Next, ito pa, yung 120 kilonewtons, papasok din yan. Pero this time, positive na yan. 120 times 3 plus 3, ayan, that is 6 is equal to 0. Therefore, solving for RE, what is your RE? Ayan. So, RE, pagka-pindot nyo yan sa calcul nyo class, that is, ilipat nyo to class sa kabila yung RE para maging positive, and then i-divide nyo both sides by 4, kagaya na to. So, pakita ko sa inyo. Siyempre, negative yung RE, that maging positive yung 120 times 6, and then divide both sides by 4. Kaya naman, pwede nyo na i-shift calc yan eh. Pwede na yan, di ba? Yung RE, gawin yung x, o di negative, alpha x, times 4, plus 120 times 6 is equal to 0. Then shift calc equals, x is equal to 180. This is 180 kilonewtons and this one is to the right. Tandaan nyo class, kapag ka-reaction ng kinukuha natin, dapat merong direction. So, ayan. Next, since meron na tayong RE, mag-take na tayo ng summation of forces horizontal. Taking summation of forces along x-axis is equal to 0. Dalawa lang naman yan, RE at saka AH. RE, that is positive, 180 minus AH is equal to 0. Therefore, AH is also equal to 180 kilonewtons, pero this time, to the left na siya. Ayan. So, wag nating i-highlight
pala. Kasi hindi naman yan yung final answer na hinahanap sa inyo. Ang pinapahanap is reaction. Okay. Next, taking summation of forces along y-axis is equal to 0. AB at saka 120 yung papasok dyan sa dalawa na yan. So that is AV upward minus 120 is equal to 0. Therefore, AV is equal to 120 kilonewtons and this one is upward. Ayan. And then lastly, gamitin nyo to yung formula na to. Okay? So therefore, RA is equal to square root ng 180 squared plus 120 squared. Therefore, this is equal to square root ng 180 squared plus 120 squared. Ngayon, 216.33. This is 216.33 kilo newtons. Ito class yung pinapahanap sa inyo na reaction sa A. Ayan. So, ilang points na yan agad? Dalawa na yan. And then lastly, para class mahanap nyo yung force sa member BD, ganito ang gagawin nyo. Gagamit tayo kasi ng method of members. Ito. Pipili kayo kung alin dyan sa tatlong member yung pwede nyong baklasin para mas madali. And sabi ko sa inyo, kapag binabaklas nyo yung mga members sa kagaya na to, i-expose nyo lahat ng forces na nag-act. So, for example, to this, dito sa system natin, kapag binaklas ko yung top member, so kapag kinuha ko yung top member, considering yung top member, ayan. Let's say, for example, considering top member as FBD, so kapag dinrawing ko yan, so ganito yung magiging itsura niyan. Pangit ano. Teka, gagamit ako na to. Yan. So kapag kinonsider ko yung top member as FBD, ayan, expose natin yung mga forces. Siyempre, ilagay niyo yung AH at saka AB. Yung direction ng AH. So, ganito yan. This is 180 kilonewtons. Ito yung inyong A. Tapos, meron kayong upward na 120 kilonewtons. Tapos, meron kayong downward na 120 kilonewtons. And then, i-expose nyo class yung force sa BD. Ayan. Member BD, i-expose nyo daw. So, pag ganito yan. So, ayan. This is, let's call this as your FBD. Tapos, kunin nyo class yung ano dito, slope. Ano ba yung slope niya? Ano ba yung slope niya dyan? Kuhanin nyo class yung slope niya dyan. That is 3 at saka 2. This is your 3 and this is your 2. Therefore, ano yung nasa 3 at saka 2, tama. Ano to? Ano yung hypotenuse nyo? Kunin nyo class yung hypotenuse. Square root ng 3 squared plus 2 squared. That is 3.60 or square root of 13. This is square root of 13. Ayan. Tapos, this is your connection sa B at this is your connection sa C. Ayan, this is correct. Tapos, 3 meters and then 3 meters. Ayan. Pinapakuha sa inyo class yung force dito sa BD. Siyempre, para hindi nyo na intindihin lahat ng forces na nakikita nyo considering yung top member na yan, mag-take na lang tayo ng summation ng moment at
A. Considering clockwise moment at A, clockwise moment as positive, summation ng moment at A is equal to 0. Ayan. Siyempre, ma-eliminate na to. Kasi, dito kayo magmo-moment. Tatamaan yung dalawa na yan. And sabi ko sa inyo, class, kapag ka nagmo-moment kayo, hindi po pwedeng naka-inclined yung force na yan. Kaya tandaan nyo, dapat i-break nyo siya into its equivalent components, di ba? Ayan. I-break nyo siya into its equivalent components na dalawa. Pero pansinin nyo din na yung horizontal member ng FBD nyo, tatamaan din siya kapag ka nag-moment kayo dito sa A. Kaya may eliminate na din siya. So, therefore, ang papasok na lang is yung vertical. So, sige, mag-moment tayo. This is FBD, positive, times vertical nila ipapasok. Kaya 2 over square root of 13 times moment arm, that is 3. Plus yung 120 times 6. And then is equal to 0. Therefore, what is FBD? Magne-negative yan. Kasi parehas silang naka-positive. Pag nilipat nyo sa kabila, magne-negative yan. This is negative 432.67. Siyempre, hindi pwedeng negative yan. Assumption natin na tension, yung FBD, gawin nating positive. This is 42.67 kilonewtons and this one is compression pala siya. Ayan. So, ayan. Ganyan class mag-solve. Ang pinapanap sa atin is member BD, reaction sa A, at saka reaction sa E. So, ayan yung mga final answers natin. Okay? So, let's try another example class. Ayan. So, for example number 2, the frame shown in the figure is supported by a hinge at A and a roller at E. So, ayan, meron daw kayong hinge at A, tapos meron daw kayong roller at E. Compute the horizontal and vertical components of the hinge forces at B and C as they act upon member AC. So, ito. So, bigyan ko ng emphasis to para mas maintindihan nyo. I-compare nyo class. Tingnan nyo ha. Sabi dito sa number 1, calculate the force on member BD and the reactions at A and E. Pag sinabi class na reactions at A and E, ang kukunin nyo resultant. Pero kung halimbawa, ang pinakuha sa inyo, compute the horizontal and vertical components of the hinge forces at B and C as they act upon member AC. So, that's the time na kukunin nyo yung horizontal at saka vertical component as your final answer. Okay? So, magkaiba yun class ha. Kasi usually, yun yung napapansin kong kamalian ng mga students. But anyways, let's try to solve this. First step, na kinakailangan nyo, since naka-expose na yung vertical tsaka horizontal components ng mga external supports natin, let's consider the whole system as your FBD. Considering the whole system as FBD. Ayan. Considering the whole system as FBD. So, pagka kinonsider niyo yung whole system as your FBD, mag-moment kayo sa A. Siyempre, pagka nag-take kayo ng summation of forces vertical, hindi nyo makukuha yung AV at saka RE. Dalawa yung papasok dyan. Tsaka ito. So, wala kayong makukuha. Pag nag-take kayo ng summation of forces horizontal naman, so, let's try. Summation of forces along x-axis equal to 0. Wala namang iba kasama AH. Therefore, AH is already equal to 0. Yan yung isa. So, kunin na rin natin kahit hindi pinapakuha yung reaction sa A at saka reaction sa E. AH is equal to 0.
Next, mag-take tayo ng moment sa A. Usually, yun may ginagawa natin. Doon kayo maklas mag-moment kung saan maraming unknowns yung ma-eliminate para may ma-solve kayong isa. Okay? Considering clockwise moment as positive, summation ng moment at A is equal to 0. Ayan. Pagka nag-moment kayo sa A, papasok yung RE, positive, negative. Positive. Negative kasi counterclockwise yan, negative. Negative RE times moment arm from point A, that is 1 plus 3 plus 1, that is 5. So this is 5. Plus yung 24 kilonewtons na to. This is 24 times 1.5. Ito yun. Bababa ka. And then plus 3. Ilan na? 4.5 and then plus 1. Ilan na? 4.5 plus 1.5. 4 plus 1.5, that is 5.5. This is 5.5 is equal to 0. O, yan. So, what is RE? RE is equal to, so input yung class sa mga calci nyo, and that is this is 26.4. Yes, this is 26.4 kilo newtons and this one is upward. So, ayan. Ito class yung inyong RE. This is your RE. Next, para makuha yung AB, this time, we will take summation of forces horizontal, vertical na lang, or along y-axis equal to 0. Siyempre, papasok yung RE, that is positive, 26.4, minus yung AB, and then minus 24 is equal to 0. AB is now equal to 2.4 kilo newtons, and this one is also upward or downward? Downward dyan, class. Downward pala, hindi pala also. Downward siya. Ayan. Okay, so, ayan, nakuha na natin yung mga reactions, yung horizontal at vertical components ng reactions at saka reaction sa E. So, this time, ang pinapakuha naman sa atin yung horizontal at saka vertical components ng hinge connections dito sa C at saka sa B. So, ang gagawin nyo, ganito. Gamit tayo ng backlash method or tinatawag nating method of members. So, babaklasin ko yung mga members na yan. Mag-drawing lang ako. So, baklasin natin. Let's say this is your member. Ayan. Ito yun. Ito yung isa. Ito yung isa. And then, at saka ito yung isa. Perfect. Ayan. Tapos, ilalagay natin yung mga forces na nag-a-act sa mga yan. Etong member na to, this is your member ABC. Ito yun. So, siyempre, ilagay nyo class yung AB at saka AH na nakuha natin. Yung AB, that is 2.4 kilonewtons. Yung AH, that is equal to 0 na yan. AH is equal to 0. Tapos, magkakaroon tayo ng assumptions. Magkakaroon tayo class ng assumptions ng connection sa B at saka connection sa C. Kasi, syempre, pag inalis niyo yung connections ng mga yan, dapat merong ma-expose na mga forces na horizontal at saka vertical dyan. So, yung sa B, i-assume natin na to the right, yung isa, tapos yung isa, upward. So, pwede naman. Kahit naman anong assumption nyo, wala namang mamamali dyan. Kasi, pag nag-negative, edi baliktarin nyo lang yung assumptions nyo. Tapos, i-assume natin na downward ito. Na downward itong CB. Tapos, compression naman tong isa. Let's call this as your BH. This is your BV. This is your CB. And this is your CH. Ayan.
Siyempre, sa kabila, kung inassume na nyo to the left yan, to the right na to. This is also your CH. Kung downward siya dyan, upward na siya dito. This is your CV. Tapos, pansinin nyo, yung connection sa B, dito siya nakakabit sa member BD. Sa member BD na yan. So, yung member BD, merong 24 kilonewtons dito. This is your 24 kilonewtons. I think that's correct. Tapos, sa member B, sa connection sa B, ito yon. Yung connection niya dito, yun yung connection niya dito. So, ilagay ko lang. Dito yan, tapos eto. Lagyan ko nga ng mga ganyan-ganyan para mas maganda tingnan. Tapos eto. Tsaka eto. So, ayan. Yung connection sa B, to the left yung to the right assumption nyo dyan, to the left niya siya dito. This is your BH. Upward siya dyan. Therefore, downward na siya dito. This is your BV. Okay? Tapos, what else? Yung sa member D naman, sa member D, assume na lang natin na downward ito. Downward ito. This is your DV. Tapos yung DH, to the left din ito. Assume na lang natin. Wala namang mamali dyan, class eh. Kahit paparehas yan, magkakaiba yan mamaya. Ipapakita ko sa inyo. Okay? Tapos, syempre, paglipat niya dito, nandito na yan, connection sa D. To the left siya dyan. This is now your DH. To the right na siya dito. Tapos, upward na siya dito. This is your DV. Ayan. And then, lastly, yung RE, upward. Meron ko yung RE na 26.4 kilo newtons. So, lagyan natin ng mga connections para hindi kayo malito. A, B, C, C, D. Ay, hindi. Ito yung D. O, di ba nalito ako? Ito yung B. And this is your E. Ayan. Ito gagawin nyo. Di ba sobrang dami nang nakikita nyo mga arrow at saka unknowns dyan. Ang unknowns dyan, PV, PH, CV, CH, DV at saka DH. Ang gagawin nyo ganito. Ang technique class, kapag gumagamit kayo ng method of members, pipiliin nyo kung alin ba sa mga members yung makakapag-solve kayo nung isa dun sa hinahanap. Or kahit hindi pala isa, kahit dalawa agad. For example, ang pinapahanap sa inyo, ano ba pinapahanap sa inyo? Horizontal and vertical components sa B at saka C. So, BV, BH, CV at saka CH. So, pansinin nyo, for example, ito pwede namang i-analyze nyo. Pagka bang ginamit kong member AC, nag-moment ako sa A. Halimbawa lang, nag-moment ako sa A. Papasok yung BV, tsaka BH, CV at saka CH. May na-solve ba ako? Wala. So, hindi kayo pwede dyan. Nag-moment ako sa B. Papasok yung AH tsaka AV, which alam nyo naman yung value, pero papasok pa rin yung CB at saka CH. Dalawa pa rin yung unknown, so hindi pa rin pwede. Ganun din, kahit mag-moment kayo sa C, papasok yung BV at saka BH na unknown, so hindi pwede. So, lipat kayo. Kapag ka ba sa dito ba, sa kabilang member, CDE. Nag-moment ako sa C, papasok yung DV, DH, so hindi pwede. Hindi nyo rin naman pwedeng magamit yung DH at DV kasi hindi nyo naman concern yan. Ang pinapahanap sa inyo, BV, BH, tapos CV at saka CH. So, pagka nag-moment ako sa D naman, papasok yung CH at saka CV, hindi nyo pa rin masasolve kasi dalawa pa rin yung unknowns, diba? Pero pagka-class, ang kinonsider nyo, ito. Yung member na to sa ibaba. Let's call this as yung member number 1, member number 2, and member number 3. Ayan. Pagka ang kinonsider nyo, yung member number 3, nag-moment ako sa D. May eliminate tong BH, may eliminate yung DH at saka DV kasi tatama yan.
makukuha niyo yung BV. O diba? Masosolve nyo yan. Kasi syempre, ang papasok lang BV at saka 24. So, let's try. Considering member number 3 as FBD. Ayan. Considering clockwise moment as positive, summation ng moment at D is equal to 0. Pagka nag-moment ka sa D, ang papasok dyan, BB at saka 24. So, unahin natin yung 24 positive. 24 times, anong moment arm yan? O, balik kayo dito. Ito yung member D, ito yung joint D, 24, so that is 1.5. Ito yun, di ba? 24, magmo-moment siya dyan, 1.5. So that is 1.5 minus yung BB times moment arm ng B to D, ito yun, that is 3. So that is 3. And then equal to 0 na yan. Therefore, BV is equal to, input nyo class sa calcu nyo yan, input ko rin sa akin, 24 times 1.5 and then divide by 3. That is 12. Therefore, BV is 12 kilonewtons. So, ayan. Nakuha nyo na. So, ngayon, nakuha nyo na yung BV. Hindi nyo na class kinakailangan kunin yung DV kahit na pwede nyo kunin kasi hindi nyo naman concern yan. Huwag nyo nang kunin kasi tatagal yung oras nyo. Ngayon, ang kailangan nyo gawin, lumipat kayo sa ibang member. Since alam nyo na yung value ng BV, this is 12 kilonewtons already. Pagka nag-moment ako sa C, ang papasok dyan, BH, BV, may unknown, meron ng value yung BV, makukuha nyo na yung BH. Okay? So, considering, dito tayo. Considering member number 1 as FBD. Ayan. Tingin kayo sa number 1. Summation ng moment at C. Sa C kayo mag-moment para ma-solve nyo na yung BH kasi may value na kayong 2.4 tas 0 naman na yan. Huwag nyo na ilagay ito. Or pwede rin naman. Sige, para hindi na pumangit. Sa FBD. Clockwise moment as positive, summation ng moment at C is equal to 0. Unahin natin yung BV. Ano ba yung BV? Positive yan. That is 12 times moment arm plus from point B to C. So, ito yun, di ba, upward yan. So, ang moment arm niyan, ito. Ito yun. Ano ang moment arm niya? That is, kalahati niyan, that is 1.5. So, that is 1.5. One 1.5. Tama, 1.5. Tapos, yung BH. BH, that is negative BH. Moment arm from C. Pag ganun to, yung BH. Ito yung BH. Ito yung BV. Moment arm, that is 3. Ito yun, 3. Times 3. And then lastly, 2.4. Yung 2.4. Ito yung 2.4. Andito yung 2.4. This is your 2.4 kilonewtons. So that is 1 plus 1.5, that is 2.5. So, positive or negative, that is negative kasi magka-counterclockwise yan. So, negative 2.4 times 2.5
is equal to 0. So, what is BH? So, input natin sa calcul nyo, that is 12 times 1.5 minus 2.4 times 2.5. That is divide nyo sa 3. Siyempre, divide nyo sa 3. That is 4 kilonewtons. This is 4 kilonewtons. Ito class yung BH. Ayan. Nakuha na yung BH. So, this is now equal to 4 kilonewtons. So, ayan. Tsaga-tsaga lang class. Medyo mabusisi lang talaga to. Pagka thrust analysis at saka frames analysis. So, kailangan nyo ng tsaga lang. And then lastly, para makuha natin yung CB at saka CH, mag-take na lang tayo ng summation of forces along x-axis equal to 0. Dalawa lang naman yan, BH at saka CH. BH minus CH is equal to 0. Palitan nyo BH, that is 4 minus CH is equal to 0. Therefore, CH is also equal to 4 kilonewtons. Ayan. So, ayan. So, nga pala, kapag nagtingin kayo sa other references, makikita nyo may mga directions pa yan, yung BV, BH, at saka CBCH. Sa totoo lang, ako, pagka nagsosolve, hindi ko nilalagyan ng direction yan. Ang nilalagyan ko lang ng direction, yung external reactions. Pero yung mga internal hinges na yan, hindi ko nilalagyan ng direction. Bakit? Syempre, pag nakuha nyo yung BV, considering yung member number 3, downward siya. Pero pag lumipat kasi kayo ng member number 1, upward na siya. So, ano magiging direction niya? So, di ba? So, kaya hindi ko yan nilalagyan. Magnitude lang ang nilalagay ko. Okay? Ang nire-require ko lang sa mga students ko kapag ka nagsosolve, ang lalagyan nyo lang na direction yung mga external supports. Okay? And then lastly, para makuha yung CV, taking summation of forces along y-axis equal to 0. Considering member number 1 pa rin tayo ha. So, ang papasok CV, BV, at saka 2.4. So, yung BV natin 12 minus 2.4 minus CV is equal to 0. Therefore, CV is equal to 12 minus 2.4, that is 9.6. This is 9.6 kilonewtons. So, ayan, ganyan mag-perform ng frames analysis, method of members. Step number 1, kinakailangan expose niya yung mga external reactions. Step number 2, kailangan baklasin niyo sila totally lahat, isa-isa. Tapos expose niyo yung mga internal hinges nila. Ilagay niyo yung mga forces and then piliin niyo yung mga members na makakapag-solve kayo ng mga hinahanap natin. And then apply yung moment summation of force horizontal and vertical. So, ayan, for example, number 3. And then for the last example, let's try this. This is a combination of frames at saka thrust analysis. So, ito try natin kasi meron akong gustong i-emphasize sa inyo dito. Para ngayon pa lang magkaroon na kayo ng idea kung paano nagsasolve ng 3-hinge arc. Okay, so let's try this. Sabi dito, for number 3, the truss are joined as shown in the figure to form a 3-hinge arc. Determine the horizontal and vertical components of the hinge force at B. And then determine the type and magnitude of force in members BD and BE. So, ang pinapakuha sa ating class is yung, syempre, BV, BH. Kuhanin na rin natin class, syempre, yung AH at saka AB. AH, AB, tapos kunin na rin natin yung CH, CB,
Tapos, pinapokus natin yung for sa member BD, tapos kung anong type daw siya, at saka yung sa member BE. So, ayan. Ngayon, ang gagawin nyo, kapag ka-class, medyo marami kasing connections yan, mapapansin nyo, ayan. Pero, nire-require sa inyo is yung BB at saka yung BH, yung vertical at saka horizontal component ng connection sa B. Ang technique, sabi ko sa inyo, kapag ka nagpe-perform kayo ng method of members, sabi ko sa inyo, iti-take nyo muna yung whole system as your FBD. Ayan. Pansinin nyo, kapag ka tinake nyo yung whole system as FBD, dalawang pin support yan. Kahit mag-summation ng forces horizontal kayo dyan, dalawa yung magiging unknowns nyo. AH at saka CH. Pagka nag-take naman kayo ng forces along y-axis, AV at saka CV, dalawa pa rin yung magiging unknowns nyo. Pagka naman nag-moment kayo sa A, dalawa pa rin yung magiging unknowns nyo, CV at saka CH. And likewise, pag nag-moment kayo sa C, CH at saka CV pa rin. So, hindi po pwede. Ang technique, kapag ka ganito class, paghiwalayin nyo dun mismo sa center. Dun mismo sa connection niya sa B. So, kapag ka ginawa nyo yun, ganito yung mangyayari dyan. So, paghiwalayin natin, ito yung isa. Ito yun. Yan. Tapos, andito yung isa. Ayan. So, pag-iwalay nyo class sa gitna, pagka pinag-iwalay nyo yan, syempre, sabi ko sa inyo, i-expose nyo yan. Tapos, ilagay natin yung AV at saka AH. This is your AV. This is your AH. Tapos, this is your CH. At saka, CV. Assumption, kailangan mag-assume tayo ng magiging direction ng hinge supports, hinge components do sa BH at saka sa BV. So, let's try this as your BH. Siyempre, sa kabila, to the right na siya. This is your BH sa kabila. Tapos, assume natin na downward siya dito. This is your BV. Upward na siya dito. This is now your BV. Ayan. Napaghiwalay natin sa gitna. Tapos, huwag nyo kalimutan yung 24 na nandito. So, kailangan yan. This is your 24 kilonewtons at saka yung 72 kilonewtons. So, ayan. Ngayon, tandaan nyo to class, bibigyan ko ng emphasis to ha. Ngayon pa lang, magkakaroon na kayo ng idea kung paano nagsosolve ng 3-hinge arc. Alam nyo ba class yung tulay? Abay, syempre. Alam nyo yung tulay, di ba? Yung tulay class, ito yun. Yung nasa ilalim ng class ng tulay, ito yun. Ito yun eh. Yung truss na yan class yun eh. Usually yung nasa ilalim ng tulay. Ito, ganito itsura nun. Yan, yun yung mga sumusuporta sa ilalim ng tulay natin. Yan yun. And then, dito dadaan yung sasakyan nyo. Ayan. O, diba? Kung hindi man ganyan class yung maging itsura, 3-hinge arc yung makikita nyo. Ganito yung makikita nyo, mostly. May connection dito, tapos magiging ganyan, tapos magiging ganyan, tapos may connection dito. Ayan. Ganyan yung magiging itsura nun. Yun yung class yung tinatawag nating 3-hinge arc na gustong i-emphasize nung problem natin. Ang technique class, para ma-solve natin yung ganitong problem, ganito gagawin nyo. Since hindi natin masosolve siya using yung whole system, binaklas natin sa gitna, in-expose natin yung forces sa BH at saka sa BV. Magte-take kayo ng moment dito sa A para pumasok yung BV at saka BH. Equation number 1. Magte-take kayo ng moment dito naman, considering yung right, mag-take kayo ng moment dito sa C para pumasok yung BH at saka BV. Equation number 2. And by that,
Using equation number 2 at saka equation number 1, makukuha nyo na yung value ng BV at saka BH. Okay? Tapos, syempre, pag nakuha nyo yung BH, considering yung left, nakuha nyo yung BV at saka BH, considering left, makukuha nyo na itong AH at saka AV. Ganon din dito. Pag nakuha nyo na yung BH at saka BV, considering yung right member, makukuha nyo na yung CV at saka CH. So, let's try. Huwag tayo magpatumpik-tumpik pa. Considering yung left, unahin natin yung left. Considering left, yan, considering yung left lang class, mansinin nyo ha, clockwise moment as positive, summation ng moment at A is equal to 0. Ayan, pagka nag-moment ka sa A is equal to 0, 24, that is positive. And then, unahin na natin yung BH para maayos na agad. BH, that is negative. BH times moment arm from point A. O, balik kayo dito. Moment arm, that is 4. 4. BV, positive. Positive yung BV kasi clockwise yan times moment arm from point A. So, ito yung BV nyo. I-project nyo. Ang distance nila is equal to ilan? 2 plus 2, that is also 4. That is also 4. And then, lastly, yung 24 kilonewtons plus 24 times moment arm, that is 2. Ayan, 2 is equal to 0. Ayan. Sa totoo lang, pwede nyo i-reduce yan sa 4, pero kahit wag na. Sige, negative 4 BH plus 4 BV kasi parehas lang naman yun. 24 times 2, that is 48 is equal to 0. Let's call this as equation number 1. Let's call this as equation number 1. Ayan. Next, considering yung right naman, dito naman tayo. Considering yung right, pagka-class consider nyo man yung right, clockwise moment as positive pa din, summation ng moment naman sa C is equal to 0. Dito naman tayo sa right. BH, positive yan, kasi iikot yan dito. Magiging clockwise. So, BH times moment arm from point C, that is 6. Kasi pag ganun yan, di ba? Ito yung BH, o ito yung distance niya. 6. That is 6. BV, that is also positive. Positive BV, moment arm from point C, that is 4. And then lastly, yung 72, negative yan. Negative 72 times 2 is equal to 0. Ayan. So, this is 6BH plus 4BV minus 72 times 2, that is 144, is equal to 0. Let's call this as equation number 2. Ayan. Pwede kayo class mag-algebra using equation number 1 at saka equation number 2 kasi makukuha nyo rin naman yung final answer nyan. Pero ipapakita ko sa inyo class yung Caltech nyan. Yung algebra ang tinuturo ko sa inyo by substitution method muna. Sige, gawin na nga natin. By substitution method, ang gawin nyo, kunin nyo equation number 1, negative 4 BH plus 4 BV plus 48 is equal to 0. Ilipat nyo sa kabila or i-reduce nyo muna class sa 4. Pagka in-reduce nyo yan sa 4, i-multiply nyo syempre ng 1/4 tapos para ma-cancel to,
para ma-cancel to at saka ito, mapapalitan na siya ng 48 divide 4, that is 12 na to. 12 na lang to. So this is now negative BH plus BV plus 12 is equal to 0. Ayan. And then, lipat nyo sa kabila yung dalawa, or itong BH, lipat nyo sa kabila. Therefore, BH is equal to, magiging positive na yan, BV plus 12. Ito na ngayon class yung equation number 1 nyo. Tapos, substitute nyo yung equation, gamitin nyo yung equation number 2. Using equation number 2. Asan ba equation number 2? Ayan. Ito, kunin nyo to. Tapos, substitute nyo yung BH, 6. Ano yung nakuha yung BH? That is BV plus 12 plus 4 BV minus 144 is equal to 0. Therefore, BV is equal to what? So, papakitaan ko kayo ng technique para masolve yung BV na yan. I-shift calc nyo na lang 6 times alpha x plus 12 plus 4 alpha x ulit minus 144 is equal to 0. Therefore, BV is equal to 7.2 kilonewtons. This is 7.2 kilonewtons. Ayan. Bali, ang gagawin nyo lang kapag gumagamit kayo ng shift calc, yung BV, papalitan nyo lang ng alpha x or x. And then, isi-shift solve nyo or shift calc. Pero kahit wala kayong alpha or shift solve, it doesn't matter kasi pwede nyo namang i-algebra yan. I-distribute nyo tong 6 and then combine like terms. And then, simplify. So, ito class yung BV. And then, substitute nyo, syempre, sa equation number 1. Therefore, BH is equal to, substitute nyo dito. Therefore, 7.2 plus 12 is equal to 19.2 kilonewtons. That is your BH. Ayan. Ngayon, kapag gumamit kayo ng Caltech, using Caltech naman, ito yung solution number 1. Caltech. Pag gumamit kayo ng Caltech, pindutin nyo lang sa calculator nyo, mode, equation, tapos 2 unknowns. 2 unknowns. Tapos, syempre, input nyo yung mga coefficients nung equation number 1 nyo at saka equation number 2 nyo. Ilagay ko dito equation number 1 nyo, negative 4 BH plus 4 BV at saka plus 48 is equal to 0. Ito equation number 1 nyo. Tapos yung equation number 2 nyo, ito yun. 6BH. Dapat tapat-tapat yan class ha. Magkatapat yung BH, tapos magkatapat yung BV. 4BV. Tapos, negative 144 is equal to 0. This is your equation number 2. Ayan. Alam ko, tinuro ko na to sa inyo eh. Diba? Yung mode equation. Pero, papakita ko ulit sa inyo. So, mode equation. Saan ba equation? Hanapin nyo dyan class sa calc nyo. Mode equation. Saan ba? Hindi ko makita. Ito ba yun? Ayan. Ito nga ba yun? Hindi ito yun eh. Mode. This one. Ayan. Mode equation and then 2 unknowns. 2 unknowns. Pindutin nyo. Ang i-input nyo, syempre, yung coefficients lang. Coefficient, yung katabi lang ng BH. Negative 4 equals positive 4. BV naman equals yung 48 na yan, yung constant sa C na column, dapat nasa kabilang side ng equal sign. So, para mailipat nyo sa kabilang side ng equal sign, yung 48 na yan, magiging negative 48 equals. Magkakamali kayo class kapag ang in-input nyo sa constant part or sa C,
is yung positive 48. Dapat nasa kabilang side ng equal sign yan naka-equate. Okay? Okay? Equation number 2 naman, that is 6 equals 4 equals, and then positive na siya ngayon, 144 equals. So this is 19.2, that is your x. Binigay sa inyo, x. X is equal to 19.2, and then y is equal to, equals nyo ulit, 7.2. And pansinin nyo, class, yung x ang binigay sa inyo, kung ano class yung unang in-input nyo dito, siyempre, yun yung unang ibibigay. This is your BH, and this is your BV. So, parehas lang. Okay? So, BH is equal to 19.2 kilonewtons, and BV is also equal to 7.2 kilonewtons. So, ayan. Ganyan gumamit ng Caltech. Ulitin ko lang ulit, nire-review ko lang kayo ulit. So, sige, proceed na tayo. Since meron na kayong BV, ilagay nyo na yan dito. BV is equal to 7.2 kilonewtons. BH is equal to 19.2 kilonewtons. Ganon din dito, 19.2. This is also 7.2. Para mahanap nyo yung AH at saka AV, CV at saka CH, considering left ulit. O left ulit tayo ha, considering left. Summation of forces horizontal na lang is equal to, or along x-axis is equal to 0. So AH is equal to BH. So AH is equal to BH, which is equal to ilan? 19.2. Dalawa lang naman kasi yan na horizontal force, so AH is also equal to BH, 19.2. Now, for AV, papasok yung 24 kilonewtons na yan dito. Papasok yan. So, summation of forces along y-axis equal to 0. AV, that is upward, minus 24. And then yung BV natin, that is downward also, negative 7.2 is equal to 0. AV is equal to what? 24 plus 7.2. Lipat nyo sa kabila, parehas yan kasi negative yan. Para maging positive, lipat nyo sa kabila. That is 31.2 kilonewtons, and AV is upward. Ayan. Now, considering yung right ulit, iasog natin, di nakakasya. Considering yung right ulit, dito naman tayo, ganun din. Summation of forces along x-axis equal to 0. CH is equal to BH, kasi dalawa lang naman yan. CH is equal to BH. Pero lagyan natin direction pala AH nyo. Kasi external support yan, and this is to the right. Yeah. CH is equal to BH, which is also equal to 19.2 kilonewtons, and this one is to the left naman ito. So, ito yun. Okay? For vertical, summation of forces along y-axis equal to 0. CV, upward, minus 72, bababa yan. And then upward yung BV, plus 7.2 is equal to 0. Therefore, CV is equal to what? 72 minus 7.2. That is 64.8 kilonewtons. Ayan. 64.8 kilonewtons. This is 64.8 kilonewtons, and this one is upward.
And then, last na, medyo mahaba na to, para makuha natin class yung force, i-check natin yung mga tama na. Na-solve na to, ito, at saka ito. Ang pinapasolve na lang sa atin, BD at saka BE. Ngayon, para ma-solve natin yung force sa member BD at saka BE, gumamit na lang kayo ng method of sections. I-cut nyo na class dito. This is your cutting line A-A. Kasi, yan naman yung hinahanap sa atin. Tapos, i-expose nyo na yung force na nandito. So, gawin natin violet. Ayan. Let's call this as your force BD. Ayan. Kasi nakat naman yan. And then, let's call this as your force BE. I-assume na lang natin na tension. Siyempre, kailangan to ng slope, which is parehas namang 2. 2 dito, at saka 2. Therefore, this is, kunin yung hypotenuse niyan, 2 squared plus 2 squared, that is 2 square root of 2. 2 square root of 2. Ayan. So, ayan, class. 2 square root of 2. Pagka kinonsider nyo yung left section, dito na tayo sa taas, kasya na yan. Pagka kinonsider nyo, considering left section, yung left section of A-A, of cutting line A-A, pagka kinonsider nyo yan, yung kabila lang ang tingnan nyo ha, huwag nyo itong pansinin. Ang pansinin nyo yung kabila lang. Pag nag-take kayo class ng summation ng forces vertical, papasok FBE lang. So, masasolve nyo na siya kasi meron na kayong AH at saka AB. Okay? Pagka naman nag-take kayo ng summation ng force horizontal, since nakuha nyo na FBE, makukuha nyo na FBD. So, summation ng forces along y-axis equal to 0. FBE, that is positive kasi upward yan. Times 2 over 2 square root of 2. Yung AV, anong value ng AV natin? Nakuha na natin yan. That is 31.2 plus 31.2. Meron pa ba? Wala na. It's equal to. Meron pa. Yung 24. Ayan, yung 24 na nasa taas. Minus 24 is equal to 0. Therefore, what is FBE? Ayan. Input ko na dito directly. Lipat nyo sa kabilang side ng equal sign nyo. So, pag nilipat nyo yan, magiging positive 24, magiging minus 31.2 equals. Tapos, answer, and then divide nyo by 2 over 2 square root of 2 equals 10.18. Negative 10.18. Pero hindi pwedeng negative yan. Gawin nyo class positive. Therefore, FBE is equal to 10.18 kilonewtons. Assumption natin is tension. Therefore, this is compression pala siya. Compression pala yan. Na yan. Tapos, baguhin na natin. Para hindi kayo magkamali, baguhin nyo na class agad. So, instead na tension pala siya, compression pala siya. Ayan, ito pala ang direction niya. Ayan. So, ngayon, ang i-consider na natin yung binago nyong direction para hindi na kayo malito. Taking summation of forces along x-axis equal to 0. FBD, that is positive. Liitan natin BD. Tapos FBE, that is minus FBE na to. Yung FBE nya, that is 10.18, nakuha nyo. Times 2 over square root of 2 square root of 2. Ano pa? Yung AH, papasok yan to the right, that is positive. Asan ang AH? 19.2 plus 19.2 is equal to 0. Therefore, FBD is equal to, input nyo yung class sa calcul nyo,
10.18 times 2 over 2 square root of 2 minus 19.2. Pag nilipat sa kabila, syempre maiiba yung mga signs. That is negative 12. Negative 12, hindi pwedeng negative yan. Therefore, this is FBD is equal to 12 kilonewtons, and this one is also compression pala siya. Compression pala daw siya. So, ayan, nakuha na natin to at saka ito. Tapos, baguhin na natin. Hindi pala siya tension, compression pala siya. Ayan. So, ayan class. Medyo mahaba itong na record natin. Pero isasend ko sa inyo class yung discussion na to. So, I hope meron kayong natutunan. Recap tayo class. Ang gagawin nyo, kapag nag-analyze ng frames, gagamit tayo ng method of members. First step, expose nyo yung mga external supports nyo, mga forces ng external supports. Next step, syempre expose nyo yung mga horizontal and vertical components ng mga connections nyo, and then use the three equations of equilibrium para makuha yung unknowns. Pero doon sa last example, pinakita ko sa inyo yung example pa nagsosolve ng 3-hinge arc na problem. So, ganito yung gagawin nyo. Okay? I hope meron kayo natutunan kahit konti. Hanggang dito lang na lang class. Thank you so much.